po ay may hinanakit sa anak niyang si Gladys dahil nagawa raw siyang hampasin ito ng washboard sa ulo, pero mas matindi pala ang mga dinadala pong sama ng loob ni Gladys para sa kanyang ina dahil nga iniwan po silang magkakapatid at kasama nga po natin ngayon si Ate Risa na siyang nagpalaki kay Gladys. Nung lumalaki si Gladys, ano po ang sinabi niyo sa kanya tuwing hinahanap niya ang nanay niya? Sinasabi ko po, ma'am, nagtatrabaho yung nanay mo. Ang kaso nga lang po, yung habang lumalaki siya, tinatanong niya bakit bihira dumalaw yung nanay niya. Ano pong sinasabi niyo? Pinapaliwanag ko nga po na baka busy lang. Bumalik yan, may asawa na. Siyempre, nakita nung anak ito, may dala ng tatlong anak. Doon nag-umpisa po yung pagre-rebuild niya. Hindi naman pinupuntahan Gaano ko po naman katotoo, din siya. Aling Risa, na umabot sa punto daw na kayo ay nagpahula para lang malaman kung nasan si Aling Nympha? Bakit? Opo, kasi ilang taon na nga po hindi namin alam kung nasaan. Wala kaming kontak sa kanya. Oo. Kaya naisipan po namin ipahula kung nasaan na. O, anong sabi ng mga hula? Patay na nga daw po. Aling Risa, doon sa 7 taon na wala doon si Aling Nympha, sino po ang gumagastos sa mga pangangailangan ng mga bata? Kami po. Kayo po ng asawa ninyo? Opo. Meron po ba kayong sariling anak? Meron po akong anak, ma'am, 3. 3 din. Kaya lalo akong nahirapan nung hindi na nagpakita yan. So nung matapos po ang 7 taon na hindi nagpakita si Aling Nympha, tapos bumalik siya, may ibang pamilya na, hindi niyo po ba kinausap si Aling Nympha na, teka muna, kailangan maipaliwanag ng maayos yan kay Gladys at dun sa kambal. Nag-usap po ba kayong dalawa na kayo lang? Hindi na, ma'am. Bakit? Hindi na. Nandoon na lagi sa asawa niya eh. Bakit po hindi ninyo sinubukang pagsamasamahin ang mga anak ninyo sa isang bahay? Bakit hindi po ninyo siya kinuha kay Ate Risa? Ayaw rin nila sumama sa akin, ma'am. Kahit nga yung kambal, pag kunin ko, ayaw rin nila sumama sa akin. Sabi niya, tama na raw yung papunta-punta na lang daw sila sa akin. Kasi mas mahal mo yung anak mo sa ngayon. Hindi naman sa akin, mahal ko rin yung mga anak Di ba ko. nagiging Ay, anak ko Manila? yan eh. Sino bang... Pinapamili mo, yun lang. Pinapamilhan mo yung mga anak mo. Siyempre Sila naman hindi. nakikita mo, mahal ko yung mga anak ko Oo. kasi maliliit pa. O alam nga naman, babayaan ko rin sila. Kaya nga bumabawi ako. Paano ka babawi kung huli na? Saan ka babawi? Hindi pa naman huli kung ano pa, kung pagbibigyan mo lang ako. Hiya, patawad. Di mo ba alam yun? Hans, alamin nga natin kung ano na ang boto ng ating mga sausawero at sausawer. Itaas na po yung mga placard na yan. Puti ba para kay Mami Nympha o pula para kay Gladys? Ano ang say nyo? Go na, boto hands, part 2. Pagkatapos nga ng ating mga narinig, mukhang nabago ang isip ng mga sausawero at sausawera. Kanina, first round ng boto hands, mas maraming nakikisimpatya kay Mami Nympha. Pero ngayon, dumami naman ang nakakaunawa na rin sa sitwasyon nga ni Gladys. Siguro ito ay pagkatas nilang marinig ang mga nasabi din naman ng kanyang kaibigan at ng kanyang tiyahe na siyang nagpalaki sa kanya. Upang matulungan po si Aling Nympha at si Gladys na matagal na pong may galit at sama ng loob sa isa't isa at nang sana nga po ay manumbalik ang pagmamahalan at kapatawaran po sa kanilang dalawa. Isang masinsinang counseling po ang ibibigay sa kanila ng ating trio tagapayo. Hindi ka pahanda pero darating ang panahon, maring matanggap mo rin, patawarin mo na, di ba? Ha? Opo. Ang nakikita ko sa mga mata mo ay sa iyong pag-iyak. Bigla akong nakita, magkamukha sila. Di ba? Nanay mo siya, di ba? At saka mas magandang katayuan yung isang anak na handang nagpapatawad. Sabi ko, napapagod na ako sa Sa taon na anak. nagkulang ka, ngayon po ay punuan mo na. Punuan mo na, ha? Sa ating po mga bisita, kayo po ay nakausap na ng masinsinan ng ating pong trio tagapayo. At sana nga po ay makatulong sa inyo ang naging counseling na ginawa po nila. Ganun pa man, meron pong mensahe pa rin. Si Attorney Acosta, unahin ko lamang po. Kay Gladys,
Sa murang gulang, hindi mo nadama ang pagmamahal ng isang ina at lalong higit ng isang ama. Subalit alalahanin mo, Gladys, na sa mundong ito hindi tayo makakapamili kung sino ang ating magiging magulang. At kung sa mga karanasang mapapait na naranasan natin sa pagkukulang ng ating mga magulang, tayo'y masusuklam sa kanila, parang ang kinasusuklaman na natin ay ang Panginoon na siyang nagkaloob ng ating mga magulang. Kaya't hindi sapat yung naging pagkukulang ng mga magulang mo, lalong higit ng iyong ina, si Nympha, upang sa gayon ay makulong ka sa damdamin ng galit at puot sa Kanya. Sabi mo kanina, ayaw mo maging plastic, no? Sabi ko naman sa iyo kanina, isipin mo ang isang plastic container, meron ding bukasan. So buksan mo ngayon ang plastic mong puso at naway magkaroon ng puwang ang nais ng iyong ina na pagmamahal na nais niyang idulot sa iyo, ibigay sa iyo, maging ng iyong mga kapatid. Maraming pong salamat, Attorney Benedicto Acosta Jr. Dr. Camille? Alam niyo, base sa statistics po ng itong 2009, meron pong 100,000 bata araw-araw na inaabandona ng kanilang nanay. Alam niyo, Aling Nympha, sana tinutukan niyo po kung ano po ang pwede talagang kaagad na mabibigyan niyo ng kumbaga sa first aid na lunas. Kung kayo ho ay dumating ngayon dito ng mga 1 taon pa lang at mag-iisang taon pa lang, sana ho na ipasok nyo kagad sa eskwelahan ng mga bata. Dahil malaki pong bagay na makita ng inyong mga anak na talagang inaasistihan nyo po yung kanilang pangangailangan na makatapos ng pag-aaral. Mahirap din po para sa isang bata na katulad ni Gladys na talagang sabihin na natin, with open arms, tatanggapin kayo. Kasi ho, ang hirap-hirap po na makikita na isang bata na pagdating nyo, kayo'y umalis ng 1, bumalik kayo ng 5. Kaya nyo ba kami iniwanan dahil hindi kami katanggap-tanggap sa inyo at hindi kami karapat-dapat sa pagmamahal nyo at naghanap pa kayo ng asawa at nag-anak pa dahil hindi kami karapat-dapat sa pagmamahal na yon? Masakit po para sa isang bata na talagang iisipin yon at hindi ho nyo nabibigyan ng kasagutan. Sana maintindihan nyo, hindi ho kailangan ng salita. Kayo ho magbigay ng paraan kung paano nyo maipapakita sa kanya yung pagmamahal na yon. Maraming pong salamat, Dr. Camille.